Hello guys, gagawa tayo ng cone na chocolate bouquet shape. Ayan yung engine tinuturuan natin. Ayan, mayroong double tip yan dyan sa apat na side. Pero yung isang side ay sagad sa gilid. So ito, ipagdugtungin natin yung kabilang side. Gawin natin parang cone ang kanyang shape. Ayan, mayroong mark lang dyan na dapat ipantay mo yung guhit na yan, yung parang may mark dyan na kailangan ay pantay siya. Ayan, tapos patulisin lang natin yung papuntang sa dulo. At ngayon para maging fix talaga siya, lagyan natin ng ayan, nilagyan natin ng stapler at saka tape para hindi siya mawala sa position. Kasi pagka medyo tumagal na sa display ay maaring matanggal yung pagkadikit ng double tape. So diyan sa loob, yan, nag-message pa yung ating boss. So ayan, yung matulis na yan, kailangan nating yan, gugupitin. Yan yung dulo na yan, gugupitin natin. Dahil pagka nababangga ay nayuyupi din naman. Kaya gupitin natin, gawin natin parang pa-carve. So ayan guys, ganyan yung magiging hubog ng karton. Tapos kukuha tayo ng salupin na mga 1 meter. Tapos ayan, bigla natin ipasok sa loob at idikit sa double tape yung mga plastic na nasa gilid. Ayan, tapos kukuha tayo ng mga 2.5 meter na cellophane na roll. Lang natin, scramble lang natin lagay sa loob. Ayan, i-siksik natin ganyan. Dapat yung pagkagawa niyan ay wag mo masyadong diinan yung karton dahil mawawala siya sa kanyang formation na parang cone. So ayan, kumbaga sundan mo lang yung kanyang hubog para pumantay yung kanyang shape na parang cone talaga siya ng ice cream. So ayan, yung paglalagay ng tape, wag masyadong diinan kasi mag-iiba yung form at saka matutupi yung karton. Ayan, alalay lang siya. Dapat medyo maganda yung pagkalagay mo ng cellophane. Yung ganitong style guys, bali ako ang gumawa nito sa company na to. Ito ang magiging signature na maiiwan ko sa kanila pagdating ng tamang panahon. Ayan, lagyan na natin ng double tape. Pero yung mga ibang staff marunong na nito gumawa dahil
required ko silang turuan para bawas na rin sa aking trabaho. Dahil kung ako lang susuluhin ko to, hindi naman po maganda. Kaya tinuruan din natin yung mga kabayan natin para marunong din sila gumawa. Ayan. Lagi natin uunahin ang paglalagay ng chocolate sa taas. Isisiksik natin para sa loob para hindi siya masyadong nakalabas na madaling malaglag kasi pagka hindi mo siya isisiksik. So ayan, kailangan dikit-dikit sila para walang gap na makikita. I-avoid natin na mayroong space na makikita. Kaya isiksik natin. So, ayan guys, ilagay na natin yung unang paikot. So, lagyan natin ng glue gun yung nasa bandang ibaba kasi yan yung sasalo sa ilalagay pa nating mga chocolate. Dahil yung double tip ay sa katagalan nawawala yung bisa ng dikit niya kaya minsan nalalaglag. Pero pagkalagyan natin ng glue gun na para dumikit, yun ay talagang hindi siya mawawala. Manatili siyang nakakapit. So ayan. Nasa second round na tayo. So kailangan marunong kang magpili ng mga chocolate kasi minsan mayroong malalaki, maliliit dahil ito ay handmade. Hindi siya machine kaya iba-iba yung laki ng chocolate na to. Kailangan mong maghanap ng hindi masyadong malaki. So ayan. Pagka masyadong malaki yung chocolate guys, parang pinipiyaot ko siya ng konti para pumasok. Dahil pagka malaki, mahirap siyang idikit. Mahirap siyang ipasok. Yung mga green mind dyan yung chocolate ang ibig kong sabihin na mahirap ipasok. Hindi yung kung ano-anong nasa isip mo. Joke lang po. So ayan guys, isang piraso na lang yung ating hinihintay na ilagay sa loob. Ayan, lagyan natin ng double tape, ng glue gun para dumikit siya. So ayan. Okay na siya. Gagawa na tayo ng kanyang ribbon. Ayan. So, ganun lang kasimple guys yung paggagawa ng ribbon. Ayan. Tapos andyan sa white ribbon na yan, andyan na yung logo ng company natin. So guys, if you are near here in this company, we are located in Muscat, PDO, and Alcod, PDO Kurom, and Alcod, near Alcod Souk Center, in front of Almaha petrol station. So if you are near here this chocolate company, try to visit. For your special gift
for someone special. So ayan guys, idikit na natin. Lagaw na natin yung ribbon. Ayan. So kumuha tayo ng bulaklak na ilalagay natin. Ayan, para medyo maganda naman yung ano. So ayan nga guys, may padahon pa tayo, parang ano lang, tunay. Di ba? Ayan. Lalagyan pa natin ng bulaklak. Ibuka natin ng konti. Ayan. Idikit din natin. Tapos, lagyan din natin ng maliit na bukol na bulaklak. Ayan. Parang tunay. Di ba? Yan lang po guys. So, sana may natutunan kayo ulit. Thank you so much.